Isang gabi, habang umiiyak sa kanyang apartment sa Tokyo, halos sumuko na si Maria. Hindi niya akalain na makalipas ang ilang taon, ang kanyang pangalan ay kikilalanin bilang tagapagtatag ng tatlong matagumpay na language schools sa Japan. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. 4 na taon na ako sa Japan bilang English teacher, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kalungkutan. Galing ako sa isang maliit na bayan sa Ilocos Sur, sa Candon City. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, kung saan ang aking ama, si Mang Tomas, ay isang magsasaka at ang aking ina, si Aling Nena, ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Alam ko na ang pagiging guro sa Japan ang aking tiket para makatulong sa kanila, para mayahon ang aking dalawang nakababatang kapatid sa hirap. Pero ang totoo, kahit mataas ang aking sahod kumpara sa Pilipinas, parang may kulang. Hindi ko mahanap ang aking passion. Gusto kong makatulong sa mas maraming Pilipino, hindi lang sa aking pamilya. Gusto kong magkaroon ng sarili kong boses, ang aking sariling paraan para makapag-ambag. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, habang nag-iisip ako sa aking maliit na apartment sa Shinjuku, Tokyo, tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan, si Lita. Lita, pakiramdam ko hindi ito ang para sa akin. Gusto kong umuwi. Maria, ano bang nangyayari sa iyo? Pinaghirapan mo ang posisyon na iyan. Alam kong may malaki kang pangarap. Pero hindi ito ang pangarap ko, Lita. Pakiramdam ko, nasasayang ako. Gusto kong magtayo ng sarili kong paaralan. Isang language school para sa mga Pilipino na gustong magtrabaho dito. Maria, seryoso ka ba? Paano mo gagawin iyon? Wala kang puhunan at isa ka lang guro dyan. Hindi ko alam, Lita. Pero sa tuwing naiisip ko, pakiramdam ko, ito ang tamang landas. Ang daming Pilipino rito na hirap makahanap ng disenteng trabaho dahil sa language barrier. Gusto kong tulungan sila. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Nag-umpisa akong mag-ipon ng bawat yen na kaya kong itabi. Sa umaga, nagtuturo ako sa aking trabaho. Sa gabi, nag-aaral ako kung paano magpatakbo ng negosyo, nag-aaral ng Japanese business laws, at nagpaplano. Sa loob ng 2 taon, naipon ko ang sapat na puhunan para sa maliit na espasyo sa isang lumang gusali sa Tokyo, at nagsimula ako sa pagtuturo ng Japanese sa mga kapwa ko Pilipino. Nagsimula ako sa 3 estudyante. Magkakakilala lang kami at sila ang aking naging unang mga estudyante. Isang hapon, pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang isa sa aking mga estudyante, si Aling Susan, isang domestic helper. Aling Susan, kamusta ang lesson natin? Ma'am Maria, salamat po talaga. Dati, takot akong magsalita, takot akong magtanong. Ngayon, nakakaintindi na ako ng konti at naiintindihan na rin ako ng aking employer. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-apply para sa mas magandang trabaho. Talaga po? Nako, Aling Susan, napakagandang balita niyan. Iyan ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ma'am Maria, sana marami pa po kayong matulungan. Marami po kaming kailangan nito. Salamat, Aling Susan. Sana nga po. Ang mga salita ni Aling Susan ang nagbigay sa akin ng higit na inspirasyon. Mas lalo akong nagsipag. Mula sa 3 estudyante, naging 10, naging 20. Ang maliit na espasyo ay hindi na kasya. Kinailangan kong umupa ng mas malaking lugar. Sa tulong ng aking mga estudyante, na naging volunteer sa paglilinis at pag-aayos ng bagong espasyo, nabuo namin ang aming unang opisyal na branch. Hindi na lang ako ang nagtuturo, kumuha na rin ako ng ibang mga guro. Nakakatuwang isipin na ang dating guro na umiiyak sa kanyang apartment ay ngayon ay nagbibigay na ng trabaho sa kapwa Pilipino. Ngayon, mayroon na kaming 3 branch sa Tokyo at Osaka, at patuloy kaming lumalaki.
Ang bawat tagumpay ng aming estudyante ay tagumpay din para sa akin at sa aming eskwelahan. Ang nakamit kong tagumpay ay hindi lang para sa akin, kundi para sa aking pamilya at sa lahat ng Pilipinong nangangarap. Mula sa isang guro na halos sumuko sa kanyang pangarap, si Maria ay naging isang matagumpay na na nagbibigay ng pag-asa at oportunidad sa libu-libong Pilipino sa Japan. Ang kwento ni Maria ay patunay na ang sipag, tiyaga, at pagmamahal sa kapwa ay tunay na susi sa tagumpay. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.